Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world and lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa ibang relihiyon dito sa Pilipinas. Kamusta po kayo? So for today's video is all about doon sa reyna ng kasinungalingan. Alam niyo ba kung sino yon? Oo, si Castro. Nuknukan siya ng kasinungalingan. Dahil kahapon, sinabi niya sa hearing na may insidente na siya daw, di umano, kung hindi daw maifa-file ang kaso sa kapulisan, ina-assume niya na it's a threat daw sa buhay niya. Dahil nga doon sa pagbabanta ni former President Rodrigo Duterte at yung everyday na nga na pagsisingle out daw sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Pero dito sa video na to makikita ninyo na kitang-kita na gumagawa lang siya ng kasinungalingan. Kitang-kita dito na gusto niya lang na andun pa rin ang spotlight sa kanya. At kitang-kita na kinakalaban niya ang mga kapulisan. For all this time, hindi ko nga alam bakit nasa kamera pa yung tao na yan. At napakasinungaling. Sa dami ng ng sasakyan, 'di ba? Parang iisipin mo, sabi niya traffic, tas sa dami ng sasakyan. Sa harap niya lang nagpaputok ang pulis dahil daw may umikot daw na motorsiklo. Malalaman ba 'yon sa gitna ng traffic kung alin doon? Yung sasakyan niya? At walang nakakaalam. Walang nakakaalam kahit sino sa kapulisan, yung pangyayari na yon. Alam ko kasi pagka may mga ganong bypass operation, alam yan ng mga kapulisan. Bakit ngayon hindi alam ni speaker ng police? 'Di ba? At ito pa, katabi niya sa upuan habang nagre-report siya sa hearing, itong kongresista ng BGC, which is Taguig. Hindi niya alam na may gantong sitwasyon, katabi niya, na may gantong pangyayari. Wala siyang reaksyon, samantalang lagi siyang pa-Wonder Woman. Napag-aalata talaga itong mga taong to nuknukan ng sinungaling. Nuknukan ng mga katiwalian. Astaghfirullahaladzim, nakakapagsalita ako talaga ng masasakit at masasama because sila mismo gumagawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap. Base sa nakita ko at base sa napanood ko. Kayo na po ang humusga ngayon dito sa video na to. Please like and share this video and also don't forget to subscribe para lalo pa po tayo magkaroon ng connection everyday at lagi ko po kayo ma-update. Okay? And don't forget to subscribe din dito sa aking sa aking personal account. Pero dito, syempre, diyan, para lang bang makilala nyo ako ng husto kung sino si Yumi Santiago. So, yun lang po. Pakipanood na lang din po itong video na to at kayo na po ang bahalang humusga. Okay po, maraming salamat po. Assalamualaikum. Second po na i-report ko po, Mr. Chair. Ito po ay personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking seguridad. So, kagabi po, Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m., nasaksi po tayo doon sa isang insidente na pagpaputok ng baril ng pulis. So, binabagtas po namin, ewan ko pa lang po kung main road ito ng BGC, meron pong pulis sa harap namin, police car, at merong dumaan na naka-motorbike sa harap namin hanggang sa lumabas po yung police, Mr. Chair. Doon sa mobile car po. Lumabas po yung dalawang police at hinabol po yung naka-motorbike at yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang police yung naka-motorbike. So hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kinila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa, at pinadapa. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So tingin ko po ay hindi tama ito
dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at marami pong sasakyan. So, naalala ko po, Mr. Chair, yung insidente na naganap noong 6 years ago sa Talaingod, na kung saan nandun po kami sa isang lugar sa Talaingod ay pinaputukan din ang sasakyan ko ng dalawang riding in tandem. Kaya po sana po ay magkaroon tayo ng report, lalong-lalo na po dito sa station ng police na sumasakop po sa BGC. Kung ito po ba ay legitimate na operation. Pero hindi po dapat nagpapaputok sa harap ng mga civilian. Alam ba nila na nandoon po ako? Sa gitna po nagpaputok, hinabol sa likod. Kaya po, Mr. Chair, tinitake ko po ito kung hindi po magkakaroon ng police report na kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal threat sa aking seguridad. Dahil alam niyo naman po, Mr. Chair, di ba, minsan na po akong pinagbantaan ng dating presidente Duterte at sa araw-araw na pagsasalita din ng Vice President Sara Duterte ay sinisingle out. Kaya po, Mr. Chair, gusto ko po sana na magkaroon na ng full incident report or police report sa nangyari kahapon doon sa BGC. At maituring po ito na makonsider itong serious. Dahil siguro tayo po, ako tinitignan ko rin ito na may kinalaman sa aking trabaho dahil alam niyo naman po ako yung very vocal doon sa pagsasalita sa mga committee, sa Quadcom, sa Good Government. Kaya po sana po ay mapatawag natin ang station commander, i-report itong insidente na ito at yung dalawang pulis, yung isa doon ay nagpaputok. So hindi dapat nangyayari yan. Lalong-lalo na sa gitna ng mga civilian, Mr. Chair. Okay, we take note of the the manifestation of Congresswoman Franz Castro. Nandito naman po ang ating mga kawani ng Philippine National Police, ang office ng CIDG. So please, who is representing CIDG here now? The NPNP? May I know, Colonel, what is your name? Yes, sir. Mr. Chair, I am Police Colonel David Poclay of the CIDG, the Deputy Director for Operation. And I Okay. represent Police Brigadier General Torres, sir. Okay, thank you, Colonel. Colonel, Thank you, sir. I believe you heard what Congresswoman Castro has stated before this committee, and it is of paramount importance for the committee as well as the whole House, to protect its members, dahil sa nangyaring yan, we would request that you facilitate and submit to this committee the police report on that incident that happened last night, Congresswoman Castro. Anong oras po yan? Bandang 10:30 to 11, Mr. Around Chair. that time sa BGC area. So please coordinate with the Chief of Police of Makati as well as the Station Commander of the said district. Mr. Chair, I'm sorry, it's Taguig. Oh, okay. I'm sorry, it's Taguig. Correction. It's in the city of Taguig. Okay. So, Thank you. PNP, please take note of that and submit the report to this committee. We verified po sa Taguig City Police Station as well as the Southern Police District. Wala po silang na-receive na ganong report po. But if in case it is true, we encourage Representative Franz Castro to at least make an official report po sa nearest police station para we could take action on that po.